Hindi lang pala SMC or MVP teams ang sobra-sobra kung gumalaw ngayon dahil pati mga independent teams magkakaroon na rin ng rambulan pagdating sa trades at sobrang dami din daw ng mga nasa trading block ngayon. Yung iba halos ginawa na lang palaman sa trades para lang makuha ang gusto. Mukhang natuto na rin ang mga teams na to na mamitas para hindi naman sila maging kawawa sa mga big teams. Meron tayong 4 na teams ang involved sa mga trades na ito na gagawin na umano sa susunod na buwan at yung iba sa mga susunod na linggo. Renz Abando nilaglag ng sariling team sa KBL at sinabi pa nila na much better daw itong pag-recruit kay Javi Gomez Deliano kesa kay Renz Abando. Tara, pag-usapan agad natin. Bale itong 4 na teams na to ang magsasalo-salo sa trade. One time, big time ang trade at ayon kay Snobadwa inaayos na raw to ngayon. Sa katunayan may trade na raw sana kahapon kaso may Gilas games pa at ang pinakahinihintay pa nila is yung Northport ay nasa playoff contention pa. Sino-sino bang mga teams na to? Converge, Phoenix, NLEX at syempre Northport. Isa-isahin muna natin kung sino-sino ang mga may involved sa trading na ito. Sa Northport, Sydney Onwubere. Si Onwubere daw ang magiging pain nila para makakuha umano ng mas legit na big man na tutulong kay Arvin Tolentino. Yung gusto nila may shooting na gaya talaga ni Arvin kasi si Arvin binubuhat ngayon ng Northport at frontrunner pa sa BPC Award. Kung sino man ang makukuha nila magiging main scorer daw nila yan, lalo na kapag injured si Arvin. Kung ako sa Northport, okay naman si Onwubere. Magaling siyang dumepensa. Kailangan lang niya ng mahaba-habang playing time para tumaas ang kumpiyansa. Pangalawa, Jason Perkins na matagal nang nakabakuran sa Fuel Masters. Sa palagay ko din, siya nangangasagot sa panalangin ng Northport at siya yung main target nila since last season pa. Bagay na bagay si Perkins na magiging front court duo ni Arvin at maganda din percentage ng kanilang shooting kahit saang anggulo. Pangatlo, si Richie Rivero. Si Richie kahit sa unang salpak pa niya sa Phoenix mataas na agad ang kumpiyansa niya. Yung Euro step niya ang ganda tingnan. Napaka-effective, mabilis, magaling sa playmaking, medyo hindi lang consistent. Pero ito raw ang gusto makakuha ng Converge. Pangapat, Raul Suyud ng NLEX. Si Suyud pang defense yung mechanism niya. Siya yung silent type ang laro pero ang laki pala ng ambag under the rim. Nag-i-improve pa siya ngayon. Panglima, Jan Normal. Sa palagay ko, isa na siguro si Jan Normal sa pinakamasipag na player sa pagkuha ng defensive at offensive rebounds. Napakamasunurin niya. Kung ano lang yung pinapagawa sa kanya, yun lang din. Pero may jumpers pa to si Normal. Nakuha niya ang kanyang kumpiyansa sa MPBL. Pang-anim, Mike Nieto. Isang brotherhood daw magaganap sa posibleng pagsasama ng dalawang Nieto sa isang team. Average guard na may penetration sa loob gaya ng ibang guard sa PBA. Pang-pito, Brian Santos na naglalaro behind lamang kina Justin Baltazar. Ang forward na si Santos baka may kasama pang umanong isang guard. Sa lahat ng pangalan na nabanggit ko, sila po ay may involved sa trade na gagawin and in fact yung iba na sa trading block na, hindi pa lang na-anunsyo dahil hindi pa na-final sa PBA office. So sari-saring version ng mangyayaring trade dito. Yung iba, 2 kapalit 1. Yung isang team naman, 3 kapalit 2. Tapos may isang team din na 2 kapalit ang isang future pick. Tingnan natin kung paano nila ito gagawin, abangan na lang natin yan. Renz Abando nilaglag ng sariling team niya sa KBL. Ayon sa ating legit source mula sa isang KBL insider na si Korean Bake, gusto daw nila na si Javi Gomez Deliano ang kunin dahil mas magandang addition niya sa team Red Boosters. Kung sa bagay, mataas din ang efficiency rate ni Javi. Dati siyang napanood sa Terraforma Jeep nung kompleto pa sila. Kita mo talaga na mataas ang IQ niya. Hindi siya yung sugod ng sugod na Malabakaw style. Si Ren, sobrang athletic niya at shooter. Siguro hindi lang masyadong fit sa system ng boosters ngayon na umano'y binago. Pero maayos naman ang takbo nito sa ESL. Si Javi Gomez chemistry or role player. Si Renz, naintindihan ko naman na baka gusto lang niyang pumuntos na malaki para syempre may pakita sa Red Boosters na tama ang pagkuha sa kanya. Siguro minsan, hindi lang nasusunod ang bawat plays na gustong patakbuhin nila. Di ko alam. Again, si Renz ay isang legit na pang-international gumalaw at all-around player. Depende na lang yan sa team na mapapasukan niya kung fit ba siya o hindi.